Mga kaibigan, mga kapatid, mapagpalang araw ng Sabado sa inyong lahat. Nasa ikalawang araw na tayo sa buwan ng Disyembre. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating mga pagninilay at maraming salamat sa inyong patuloy na pakikinig, pagsusubaybay sa napakasimpleng pagninilay na naaayon sa ipinapahayag ng ating Ebanghelyo. Ang aking dalangin palagi, sana maging mabunga ang lahat ng mga ito. Maraming salamat sa inyong patuloy na pakikiisa at pagbabahagi ng vlog na ito sa inyong mga kaibigan. Ang ating layunin lang na kahit paano ay makarinig din ang ating mga kapatid, kayong lahat, ng mga napakasimpleng pagninilay at higit sa lahat ng mabuting balita. Ang ating ebanghelyo sa ikalawang araw sa buwan ng Disyembre ay babahagi sa atin ni San Lucas, Kapitulo 21, versikulo 34 hanggang 36. Jesus said to his disciples, "Beware that your hearts do not become drowsy from carousing and drunkenness and the anxieties of daily life, and that day catch you by surprise like a trap. For that day will assault everyone who lives on the face of the earth. Be vigilant at all time and pray that you have the strength to escape the tribulations that are imminent and stand before the Son of Man." Mga kaibigan, mga kapatid, ang ating mabuting balita ng kaligtasan. Ang ating ebanghelyo ay nagpapaalala sa atin na maging handa at maging mapagmatiyag. At siguro ito ay may koneksyon sa at may malaking ugnayan sa parating na pagdiriwang natin sa pag-alaala sa pagsilang ng ating Panginoon. Para sa atin, kahit hindi man siguro ito maiugnay sa nalalapit na pagsilang, maganda yung isang elemento ng paghahanda. No? Kasi ang taong handa ay walang dapat katatakutan anuman ang mangyari sa kanyang buhay. At isa sa mga elemento dito ay yung pag-alay ng panalangin. At siguro dagdag para sa akin is yung paggawa ng kabutihan. Ang pag-alay ng panalangin, ang bunga nito ay ang paggawa ng kabutihan. Ang panalangin ay maging patay siya. Wala siyang silbi kung ito ay hindi isa sa buhay. Kaya, para sa akin mga kapatid, magandang pagnilayan natin ito. Isa sa mga elemento na maipakita natin at maipahayag na tayo ay handa ay yung maging kabahagi ng ating buhay, yung prayer, yung panalangin at paggawa ng kabutihan. No? Napakasimple lang. Sana patuloy tayong magsikap na maisabuhay ang ating pananampalataya. Maisabuhay ang bunga ng ating mga panalangin. Una sa lahat, yung pagsisikap na gumawa ng kabutihan. Amen? Pagpalain nawa tayo ng Panginoon. Sa ating panalangin, Panginoong Hesus, turuan mo kaming maging tapat palagi sa pagtupad sa aming tungkulin. Lalong-lalo na sa paggawa ng kabutihan, hindi lang sa aming sarili, kundi sa aming kapwa. Amen.